Assalamualaikum and good day everyone. I am Bainur Sanday. So this my report is about parents' experience of enabling participation of their children with disabilities. So number one, education and inclusion. Parents often strive to ensure that their children with disabilities have equal access to education. So, education inclusion, lahat naman ng mga bawat magulang na mayroong mga anak na may disabilities ay gusto rin mabilong ang kanilang mga anak sa mga normal na estudyante. Kaya ang education and inclusion ay ito yung both na normal na gifted and learners with disability ay equally mabigyan sila ng edukasyon na wala itong pinili na estudyante. Lahat ay pantay-pantay. Number 2, accessibility and accommodations. Parents may work closely with education and administrators to ensure that the learning environment is accessible and accommodates their child's specific needs. So, sa accessibility and accommodations from the word and self-access meaning learners with disability is meron silang access and education dahil hindi sapat na dahilan sa mga magulang na patigilin sa pag-aaral ang kanilang mga anak dahil sa meron itong kapansanan. Gagawin nila ang lahat maka-access at or ma-feel rin ng kanilang mga anak na bilong sila sa society. Accommodation meaning adjusting or adapting dahil alam naman natin na hindi lahat ng mga tao ay pantay-pantay ang pagtingin sa kapwang tao. Those parents na merong mga anak na may kapansanan and slow learners ay deserve rin nila na magka-equip sa education. Number 3, socialization and peer relationships. Parents may face challenges in helping their children develop social skills and establish meaningful friendship. So, number 3, socialization and fair relationship. Nahihirapan din ang mga parents kapag sa usaping socialize or pakikipaghalubilo sa ibang tao ang kanilang mga anak, lalo na kung yung kanilang mga anak ay hindi mahilig makipagkaibigan. Ayaw makihalubilo sa ibang mga tao, ayaw makipaglaro sa iba to the point na gusto na lang maglaro mag-isa. Isa yan sa kinakaharap ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Number 4, medical and therapy appointments. Parents often manage a busy schedule of medical appointments, therapy sessions, and interventions. So, number 4, medical and therapy appointments, a follow-up checkup. Therapy, isa yan sa problema ng isang magulang, lalo na kung kulang sa budget. Minsan, hinahayahan na lang ng magulang na hindi ipa-check up ang kanilang anak. Pero, obligado talaga ng isang magulang na may patingin sa doktor ang health and
kalagayan ng kanilang mga anak, lalo na yung merong itong kapansanan dahil mas maganda kung maagapan kaysa sa lumala pa. Number 5, emotional support. Parents may experience a range of emotions including joy, pride, frustration, and worry. So, sa number 5, emotional parents, lahat naman tayo is naka-experience na ganitong parents, lalo na sa parents ng person with disability. Di ba kapag yung mga parents na merong anak na 2 years bago makapagsalita ang kanilang anak, and then kapag once na marinig na nila mismo sa bibig ng kanilang anak, ang mama papa ay mag-uumapaw na yung saya nila. Yung mga parents naman na hindi nila makontrol yung kanilang emotion sa mga anak nila, late bloomers, nakit pa ulit-ulit nilang turuan ng simpleng pabilang ng numbers ay hindi pa rin nila may sa ulo, tapos minsan nasasaktan na nila yung anak nila. Number 6, advocacy and legal rights. Parents may need to advocate for their child's rights and navigate a system such as securing access to appropriate educational service, healthcare, and governmental support programs. So, number 6, advocacy and legal rights. Kailangan may bibigay ng isang parents ang karapatan ng kanilang anak na ma-secure nila yung health ng kanilang anak, makapag-aral ito ng maayos, may kapansanan man yan or wala. Number 7, future planning. Parents often engage in long-term planning to ensure their child's well-being as they transition into adulthood. So, sa 7, future planning, all parents must plan the future of their children from infancy to adulthood. Dahil isa yan sa obligasyon ng isang magulang para sa kanilang mga anak to secure future of their children.